Purihin ang Panginoon, wala na pong kawala. Talagang buong-buo na ang taga-bundok. Hallelujah, talagang mawawala ang kaantukan mo. Ano? Purihin ang Diyos. Sana ganyan lahat ang MC, ano? Para wala nang karapatan ang kaantukan. Nasa gabing ito, dapat sana tayo yung mga tulog na ano po. Pero dahil sa ating pag-ibig sa ating Panginoon, tayo ay naririto. Hallelujah, purihin po ang Diyos. Tunay nga po, nakaibuti ng ating Panginoon. Sapagkat ako'y dinala ng Panginoon sa hindi ko pinangarap. Hindi ko po pinangarap ang tungkuling ito. Sapagkat ako po isang mahiyain. Kung maaari lang po, hindi po ako lalabas ng aking lungga. Dahil sa mahiyain niya po. Pero salamat sa Panginoon sapagkat sabi nga doon sa mga mensahe ng ating naunang mensahira na ating kapatid, tunay nga po na ang pagbabago ay doon sa pagtatakwil ng kanyang sarili. Kumbaga, talikuran, ika nga. Talikuran ang mga kagustuhan ng kanyang sarili. Yung mga nakasanayan, ano po ba yung mga nakasanayan natin nang wala pa tayo sa Panginoon? Napakarami po yon. So bago po tayo magbasa ng Bible, tayo po muna ay manalangin. O Diyos na dakila, banal at makapangyarihan. Lord, tunay nga po na napakabuti mo, Panginoon. Kami po'y nagpapasalamat ng lubusan sa iyo sa gabing ito, God. Sapagkat ang gabing ito ay para sa iyo, dakilang Ama. Panginoon, anuman o Diyos ang aming mga pag-aaralan sa gabing ito. Ito po'y makaragdag kaalaman, karunungan, Panginoon, at makadagdag kalakasan, dakilang Diyos. At higit ka pa naming makilala, dakilang Ama. Upang madagdagan po, O God, ang aming pananampalataya sa iyo, Panginoon. Na tanging sa iyo lamang kami umasa, manganlong sa lahat ng oras, Panginoon. Kaya't, O Diyos, salamat po sa gabing ito. Tanging ikaw ang mataas, ikaw ang maparangalan, dakilang Ama. Kubli mo po ako sa iyong likuran, Panginoon, na tanging ang mga salita mo, O God, ang matanyag sa aming kalagitnaan. Lakipan mo po ito ng kapangyarihan mo, banal na Espiritu, O God, na kung saan makapagbubukas ng mga saradong tainga, mga saradong pintuan ng puso, Panginoon, upang ikaw ay malayang makakilos sa aming mga buhay, O Lord God. Panginoon, marami pong salamat. Sa iyo po namin ibinabalik ang mga parangal, papuri, pagdakil at pagluwalhati sa iyong banal na pangalan, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So, -5. Sapagkat may oras, kailangan sumunod. Sabi nga ni Sister Jenny Lynn, kailangan sumunod sa oras. So, yung akin pong nakuhang verse ay sa Lucas 9:23. At ito'y aming napagkaisahan ni Pastora na yung 24, 20, 25 ay kanya na. Ang akin po ay 23 lamang. So basahin po natin ang Lucas 9:23. At sinabi niya sa lahat, kung ibig ninumang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili. Pasanin araw-araw ang kanyang cross at sumunod sa akin. At tunay nga po na napakahirap. Napakahirap na talikuran ang sarili. Ano po? Ang mga kagustuhan. At kagaya nga po ngayon, kagustuhan ng ating laman ng matulog. Pero naririto tayo. Kumbaga ating sinaisan tabi ang mga kagustuhang iyan.
Sa lahat po, ang sinabi niya na ah, ang, at sinabi niya sa lahat, kung ibig ninumang sumunod. Ibig sabihin sa lahat po, hindi po para sa iilan lamang. Lahat po ay kailangang sumunod sa ating Panginoon. Sapagkat kung ating pong maunawaan, di po ba, namatay ang Panginoon sa krus ng Kalbaryo para po sa lahat. Hindi lamang po para sa iilan. Hindi lamang para kay Pastora, kay Pastor King, o sa sino pa mang nagsuko ng kanyang buhay, kundi lahat. Dahil sinasabi nga po, ang Diyos ay hindi po nagtatangi, sapagkat ang lahat ay iniibig niya. Ang lahat ay minamahal niya. Kaya ang sabi nga, kung ibig ninumang sumunod, ibig sabihin na sa atin po ang pagdidesisyon kung tayo po ay susunod o hindi. Limutin ang ukol sa kanyang sarili. Marami po tayong babaguhin sa ating mga buhay kung tayo po ay magdidesisyon ng pagsunod po sa ating Panginoon. Sapagkat ang sabi nga po sa Matthew 6:24, walang makapaglilingkod ng sabay sa dalawang Panginoon, sapagkat kapupuutan niya ang isa at iibigin ang ikalawa. Paglilingkuran ng tapat ang isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi kayo makapaglilingkod ng sabay sa Diyos at sa kayamanan. Sapagkat sinabi po sa Biblia, di po ba, kapag ang kayamanan ay binigyan natin ng panahon, andun ang ating puso. Ibig sabihin, ang Panginoon, pangalawa lamang. Pero ang gusto ng Panginoon ay siya ang maging pangunahin ng ating buhay. Kaya nga ang sabi, bawat oras, bawat minuto ng ating buhay, tayo po ay manalangin. Dahil yun ang gusto ng Panginoon. Lagi natin siyang kailanganin sa ating buhay. Sapagkat doon niya makikita na tayo ay mababago. Sapagkat kung hindi po natin magiging pangalawa lamang ang Panginoon, hindi po siya malayang makakikilos sa ating buhay. Ang sabi nga po sa Exodus 34:14, ang Diyos po ay mapanibughuin. So ibig sabihin, ibigay po natin yung 100% sa ating Panginoon. At binanggit din po naman ni Sister Jenny kanina na yung pag-unlad natin na kung saan atin po itong binibigyan ng focus. Di po ba? Yung aanin mo nga ang kayamanan. Kung ang atin namang kaluluwa ang kapalit nito. Kung ang kapahamakan nito ng ating sambahayan ang kapalit nito. So nakakalungkot nga lang po dahil sa napakarami pa po ang hindi nakakaunawa ng nais ng Panginoon. Bakit nga po ba siya namatay sa krus ng Kalbaryo? Sapagkat ito po yung panahon na kung saan inaalaala po natin yung ginawa ng Panginoon na siya ay ipako sa krus. Na kung saan hindi naman po siya ang nagkasala at tayo ang nagkasala. Tayo pa itong hindi nagpapahalaga sa ating Panginoon. Pero salamat sa Diyos sapagkat tayo ay dinampot ng ating Diyos. Salamat sa Panginoon sapagkat tayo ay kabilang sa kanyang sambahayan. Salamat sa Panginoon sapagkat hindi pa nga tayo ipinapanganak, tayo ay pinili na. Tayo ay hinirang at itinalaga na kanyang magiging anak. So di po ba? Napakasarap alalahanin o isipin na tayo na walang sino nga ba naman ako. Sino nga ba naman ako para alalahanin ng Diyos?
Kaya't napakabuti po ng Panginoon. At ang sabi nga po sa Pilipos 4:22-23, iwanan na ninyo ang dating pamumuhay. Hubarin na ninyo ang inyong dating pagkatao na nagpapahamak dahil sa masamang pita. Magbago na kayo ng diwa at pag-iisip. Kaya sinasabi ng Panginoon, magbago na tayo. Sapagkat kung tayo'y mananatili sa dati nating buhay, hindi po malayang makakikilos ang ating Panginoon sa ating mga buhay. Sapagkat ang gusto niya, maging malinis tayong sisidlan. Kapag tayo ay nalinis na, malaya na niyang mapupunuan yung ating mga kakulangan. At doon po sa ating pagsunod sa ating Panginoon, iba't ibang uri po. Kapag tayo po ay nagdesisyon, iba't ibang uri na ang mararanasan ng mga pagsubok. Ano po? At doon po sa aking mga karanasan, saksi po dyan si Pastora. Yung mga karanasan na hindi mo inaasahan, sabi nga ni Sister Jenny Lynn, ano nga ba ang dahilan bakit tayo naririto? Ano nga ba ang dahilan? Bakit tayo sumusunod sa ating Panginoon? Kapag tayo ba ay naisalang sa hukuman, tayo ba ay aayaw na sa Panginoon? Kapag tayo ba ay nadisiplina, tayo ba ay aayaw na sa Diyos? Ang pinakamahirap po, yung madisiplina ka nang hindi mo alam kung anong iyong kasalanan. Pero salamat sa Panginoon. Sapagkat kung hindi po ako nagpasakop, kung hindi po ako nagpakumbaba, kung hindi ko po itinakwil ang aking sarili, wala na ako sa biyaya ng Diyos. Dahil yung karanasan ko po, sabi ko nga, anong ko naunawaan yung kanta ni Michael B. Nilagari ka na, hiniwa-hiwa na yung iyong laman, minartilyo na, at hindi pa nasiyahan, binudburan pa ng suka at paminta. Lahat na ng sakit, kailangan maranasan mo, Birhinya. Kailangan matuto kang lumuhod sa harapan ng Panginoon. Kaya yun po ang aking pinagpapasalamat sa Diyos sapagkat doon ko po natutunan kung paano po umibig. Yung hindi ka ibig-ibig, kailangan igibigin mo. Pagdating ng panahon, mauunawaan mo, ito pala ang plano ng Panginoon sa iyo. Di po ba? So yung mga kadamutan, yung mga kasakiman, yung mga sabihin na natin sa salitang kaswapangan, ano po, lahat po yan na ating mga nakamulatan, aalisin na po yan sa atin. Sapagkat ano ang sabi niya sa Mateo 10:38, sa Roma 12:2, huwag kayong umayon sa takbo ng mundong ito. Mangag-iba kayo at magbago ng isip upang mabatid ninyo ang kalooban ng Diyos. Kung ano ang mabuti na nakalulugod sa Kanya at talagang ganap. So kung ano yung makabubuti para sa atin. Dahil alam ko naman po na ang Diyos ay hindi nagpaplano ng ikasasama sa Kanyang mga anak. Ang lahat ng dinisenyo ng Panginoon, bakit siya napago sa krus ng Kalbaryo? Dahil sa Kanyang pag-ibig sa atin. Para tayo po ay mabago, maunawaan natin kung ano ang plano ng Panginoon. At sabi nga po sa Matthew 10:38, ang hindi nagpapasan ng Kanyang krus at sumunod sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. So hindi po pwede na kapag naandyan yung pagsubok, iiwasan mo. Hindi po pwede na kapag inutusan ka ni pastora na umahon ka sa bundok, ay tsaka na lang po.
Hindi pa ako pwede ngayon. Sa susunod na lang. At one time po, ginawa ko po yun. Sabi ni Pastora, Sister Virgie, may sasamahan ka, taga Green Hills. 2, parehong may sakit. Yung isa may cancer sa dede at yung isa ay nagbi-bleeding nang may mayoma siya. Sabi ko, Pastora, hindi ako pwede. Alam niyo po, magdamag hindi pa ako pinatulog. Hindi po ako pinatulog ng Panginoon. Madaling araw, text na ako kay Pastora. Pastora, okay na po ako. Kasi hindi po ako pinatulog ng Panginoon. Na sabi ko nga, talagang ang Diyos ay mabuti. Kasi hindi po niya hayaan na tayo ay magkasala. Ganun po kabuti ang ating Panginoon. Ano po ang itinuro sa akin ng Panginoon doon sa Prayer Mountain? Kapag ang isang magulang, halimbawa ang inyong anak na nasa ibang bansa, sinabi na, sa linggo darating kami dyan, inay. So ang inay, excited na maghanda ng pagkain. Tuwan-tuwa siya. Kumbaga, lahat na ng oras at panahon, inihanda na ang lahat ng favorite ng kanyang anak. Tapos biglang magsasabi, Nay, hindi po kami makakauwi. Kasi may mga kadahilanan. Ano po ang damdamin ng magulang? Malungkot. Ganon din po ang Panginoon. Kapag schedule mo na ikaw ay umakyat sa bundok, huwag mo na pong hayaan na ikaw ay mahadlangan. Sapagkat ang Diyos po ay nalulungkot din. Sabi nga, siya'y naninibugho kapag hindi po natin siya binigyan ng panahon. Amen. So sabi nga, ano po ang sabi sa Episo 4:24? Ang dapat makita sa inyo'y ang bagong pagkatao na nilikhang kalarawan ng Diyos, kalarawan ng kanyang katwiran at kabanalan. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. Mahaba pa yung oras ko. Matatapos ko ito. At sabi nga po, pasanin araw-araw ang kanyang krus at sumunod. Maraming pasanin araw-araw ang mga sumusunod sa ating Panginoon. So yung mga pasanin, kapag tayo ay, nabanggit ko na ito kanina, kapag tayo ay sumunod, marami pong mga pagsubok na mararanasan. At marami po tayong mararanasan na po nakakaiba na hindi po natin dating mga ginagawa. Nung ako po ay magdesisyon na, Lord, sa'yo na ako. Simula na po akong maglingkod sa ating Panginoon. Kasama na ako ni Pastora sa paghahayo. May araw na kami niya na lagi kaming humahayo. At isang araw po, o gabi, sabi ng Panginoon, pumunta ka sa ospital. 2:00 ng madaling araw, ipagpe-pray mo yung dati mong kasamahan na stroke. 2:00 ng madaling araw. Sabi ko, nasa Aplaya kami noon, wala akong masasakyan. No choice ang asawa ko. Di, gising ka. Tayo ay may pupuntahan, sabi niya. 2:00, saan tayo pupunta? Sabi ko sa ospital. Anong gagawin natin sa ospital? 2:00 na. Basta may pinagagawa ang Panginoon. Wala siyang magawa eh. Kasi utos ng Diyos eh. Hindi, eto na. Punta na ako ng ospital. Pinag-pray ko nga po yung may sakit. Matatawa ka. Kasi yung mga nurse titingin-tingin sa akin. 2:00 ng madaling araw, pinag-pray mo. Pero wala pong may sumita sa akin. Basta tuloy ako sa ipinagagawa ng aking Panginoon. So doon sa
Nung matapos na ako mag-pray, hinanap ko na yung asawa ko kung nasa, nandun sa isang sulok, nakanganga. Siya'y natutulog. Hindi mo naman masisisi kasi 2:00 galing pa siya sa pagbibiyahe. So doon po, kapag tayo po ay sumunod sa ating Panginoon, ang Diyos ay magbibigay ng kagalakan. Kahit man hindi ka na natulog, kahit ikaw ay napapagod, dahil galing sa Diyos ang kagalakan hindi ka magrereklamo. Ang gagawin mo, pasalamatan mo siya at pupurihin mo siya sapagkat nagawa mo yung ipinagagawa sa iyo. At sumunod po naman, langkiwa naman, 12:00 ng gabi. Sabi ko, Panginoon, hindi naman ako matakaw sa tulog. Bakit tinitraining mo ko ng gising? Lakad na naman kami, mag-asawa, sabi niya. Talaga namang walang oras na sa iyo kahit anong oras. Lakad na naman kami sa langkiwa. Ipinag-pray ko din. 12:00 ng gabi, nagpapatanggap po ako doon sa isang pamilya. Doon po ko nagagalak kasi ang Panginoon kapag kumilos, wala po sa oras. Kapag ikaw ay sumunod, andun din po yung pagtitraining sa iyo. Kung ikaw ay susunod. Ay sabi nga, hindi na naman atin itong buhay nating ito Ito'y hiram lamang natin. So wala tayong karapan tumanggi. Wala tayong karapatang umayaw. Sapagkat hindi naman atin itong buhay na ito. At tayo magpasalamat sa ating Panginoon. Tayo magpasalamat sa ating Panginoon, ang buhay ay patuloy na ipinahihiram sa atin. So salamat sa Panginoon sapagkat itong pagkatawag ng Panginoon sa aking buhay, sabi nga, hindi ko naman ito pinalano, hindi ko ito pinangarap, pero ang Diyos ang may pangarap sa aking buhay. Salamat po sa Panginoon. Wala man akong degree na natapos, ang Diyos naman ang nagbigay sa akin ng karunungan. Ang Diyos ang nagbigay ng katapangan. Yun, walang kawala. Kasi nga, akibat na ng aking buhay ang karunungan. Hindi ko rin yung pinangarap. Biyaya din po siya ng Panginoon sa akin. Na, poging-pogi. Batang-bata. Di po ba, pinagpala ako ng Diyos? Ayaw ka pa? Ganon kabuti ang Panginoon. Yung karunungan, dala-dala ko na yan hanggang sa pagdating ko sa piling ng ating Panginoon. Amen. So, purihin po ang Panginoon. Hindi lang poging-pogi, napakabait pa. Napakabait pa at hindi lamang yon. Mahal na mahal ako. Di po ba? Wala na. Wala na akong mahihingi pa sa Panginoon. Purihin po ang Diyos sapagkat pinuno na ako ng karunungan. Hallelujah. Oh, purihin po ang Panginoon. At tunay nga po kapag tayo po ay sumunod. Yung pinalano ng Diyos nang tayo ay wala pa sa Kanya, ito po ay mangyayari at magaganap. Ang sabi nga ng Panginoon, tayo ay lubos na pagpapalain kapag tayo ay masunurin. Kung talagang mahal natin ang Panginoon, ibibigay at isusuko natin ang lahat ng nasa atin, na ang buong puso, buong kaluluwa, ng buong lakas at ng buong pag-iisip. Amen. So isinuko ko na pong lahat sa ating Panginoon. Kaya't ang Diyos po ay malayang nakakikilos sa
aming buhay at sa ating buhay po kapag tayo po ay nagdesisyon na sumunod sa ating Panginoon. Ano po yung biyaya? Ano yung pangako ng Panginoon? Ang sabi nga po sa Deuteronomy 28, sa Deuteronomy 28, 1 to 14. Babasahin ko po. Kapag dininig ninyo ang tinig ni Yahweh at sinunod ang kanyang kautusan, ibabantog niya kayo sa gitna ng mga bansa. Magaganap nga sa inyo ang mga pagpapalang ito kung susundin ninyo ang kanyang mga utos. Kayo'y pagpapalain niya sa loob at labas ng inyong bayan. Pagpapalain niya ang inyong mga anak, lupain, pati mga hayop, at pararamihin niya ang inyong mga baka at iba pang mga hayop. Lagi kayong magiging sagana sa pagkain at di mawawalan ng laman ang inyong masahan ng harina. Pagpapalain niya kayo sa lahat ng inyong gagawin. Ang mga kaaway na magtatangkang lumaban sa inyo ay ipalulupig sa inyo ni Yahweh. Lalaban sila sa inyo ngunit magkakanya-kanya ng takas. Pagpapalain niya ang inyong mga bangan at lahat ng inyong gagawin. Pagpapalain niya kayo sa lupaing ibibigay niya sa inyo. Tulad ng pangako ni Yahweh, kayo'y gagawin niyang isang bansang matatag at nakatalaga sa Kanya kung susundin ninyo at tatalima sa Kanyang mga tuntunin. Sa gayon, makikita ng lahat ng bansa na kayo'y Kanyang bayan at matatakot sila sa inyo. Pasasaganain niya kayo sa lahat ng bagay pagdating ninyo sa lupaing ibibigay niya sa inyo. Pararamihin niya ang inyong anak at mga hayop at pasasaganain ang ani ng inyong bukirin. Bubuksan niya ang langit upang ibuhos sa inyo ang ulan sa kapanahunan. Pagpapalain nga niya kayo sa lahat ng inyong gagawin dahil dito hindi kayo mangungutang. Bagkus kayo pa ang magpapahiram. Gagawin niya kayong pangunahin ng mga bansa. Hindi tagasunod, uunlad kayo at di mabibigo kung susundin ninyong mabuti ang kautusang ibinigay ko sa inyo ngayon. Ngayon, huwag ninyong lalabagin ang alinman sa sinasabi ko sa inyo. Huwag kayong lilihis sa kanan o sa kaliwa. Huwag kayong tatalikod kay Yahweh, ni sasamba o maglilingkod sa mga Diyos-Diyosan. Amen. Purihin po ang Panginoon. Purihin po ang Diyos sa kanyang mga pangako. Ang sabi nga po, ang lagi ko pong sinasabi sa aking sarili, sa mamatay o sa mabuhay, kay Kristo ako. Sa Diyos po ang papuri. At tayo po ay manalangin, O Diyos na dakila, banal at makapangyarihan. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa gabing ito. Sa mga mensahe na ibinigay mo, Panginoon. Na tunay nga po, O God, ito po'y aming kayamanan, dakilang Ama, sapagkat ikaw ang Diyos na aming Ama na napakayaman, Panginoon. Kaya't dakilang Diyos, salamat sapagkat patuloy mong bubuksan ang mga pintuan ng kalangitan upang ibuhos mo ang masaganang buhay, maunlad na buhay, pinagpalang buhay sa iyong mga anak, dakilang Ama. Kaya Panginoon, salamat sa iyo po namin ibinabalik ang papuri, pagluwalhati sa iyong banal na pangalan, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.